Magandang hapon. Ako po si Dr. Daniel Manalili, isa pong orthopedic surgeon. At ako po ay makakasama ninyo ngayong hapon para sa ating programa QMC Buto Sigla. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa infection sa buto. Pero hindi lang kung saang buto, pero infection ng buto para sa mga bata. Ang tinatawag natin dito ay osteomyelitis in the children. So, simulan natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng osteomyelitis? Himayin natin ang salita. Unang salita, osteo or osteon. Ang root word nito ay tungkol or ibig sabihin ay buto. Next root word naman, myelo or ibig sabihin nun ay bone marrow. Last naman dun sa root word natin ay itis or ibig sabihin ay isang inflammation. Kung pagdugtong-tugtungin natin ang tatlong root words na yon, osteo, myelitis or inflammation ng buto at bone marrow. Karaniwan, ang inflammation ng buto at bone marrow ay dahil sa infection. May maaaring isang organismo or bacteria na maaaring gumawa or mag-cause ng infection na yon. So, simulan natin. Karaniwan, ang osteomyelitis sa mga bata ay nagsisimula kahit ipanganak, maaari pong magkaroon. Ang karaniwang incidence ng osteomyelitis sa bata ay usually 1 in 1,000 or hanggang 1 in 20,000. So, ganun siya ka-common din. So, hindi siya uncommon na mangyari sa mga bata. And karaniwan sa mga bata, ang infection sa buto ay mas madalas na nangyari sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang median age or usually or yung karaniwang edad na nagkakaroon ng ganitong infection ay naglalaro between plus minus 6 years old, no? So, and may mga paraan na nagkakaroon ng infection sa buto ang mga bata. Pag-uusapan natin yan maya-maya. So, in healthy children o yung mga batang walang sakit, karaniwan ang makadalas na dahilan kaya sila nagkakaroon ng osteomyelitis are through hematogenous infection or hematogenous route. Ano ba ibig sabihin ng hematogenous route? Ang ibig sabihin nito ay yung infection ay mula sa systemic natin or systemic ng bata na umiikot yung infection or yung bacteria sa loob ng dugo na dumadaloy sa loob ng katawan. So bukod sa may infection siya sa dugo, yung bacteria na nandoon sa dugo na yon ay umiikot din or nagsusupply doon sa buto. Minsan, nasa stock doon yung bacteria, kaya nagkakaroon tayo ng osteomyelitis sa mga bata. Pangalawang dahilan kung bakit nagkakaroon naman ng osteomyelitis sa mga bata ay through minor trauma or kumbaga yung simpleng sugat lamang. Paano ko masasabing simple lang? Pwedeng natusok lang ang bata, pwedeng barbecue stick, or pwedeng karayom na naiwan sa upuan. Yan ang mga dahilan na pwede magkaroon ng osteomyelitis. Bakit? Dahil yung karayom na iyon ay expose yun or pwedeng meron bacteria na pag natusok or diretsong tumama kung saan mang buto ng parte ng katawan ng bata, maaari mag-inoculate or mag-seed na ang bacteria doon at doon na din talaga magparami. Dumami ang bacteria, mag-produce na ng nana at marami ng magiging komplikasyon ng mangyayari. Ibang dahilan bakit nagkakaroon ng osteomyelitis, pwede rin po dahil sa operasyon. So, karaniwan, ang meron pong direct involvement sa bone ay nagkakaroon ay through operations ng paglalagay kadalasan ng bakal doon or any orthopedic surgery na nagkakaroon kami ng direct access sa bone. So, maaari pong magkaroon ng seed or magkaroon ng infection mula doon sa mismong operation, which is really part of the risk of every operation. Pangalawa, nagkakaroon naman ng osteomyelitis ang bata, halimbawa kung meron naman siyang sakit talaga or immunocompromise. So, yung katawan ng bata, mababa na yung defense mechanism niya. So,
hindi siya nakaka-mount or hindi niya nade-defend ang sarili niya mula dito sa mga pathogens na 'to or bacteria na umiikot sa katawan. Kaya nagkakaroon or nagla-land or nagsi-seed yung bacteria na yun dun sa buto ulit at in essence, sisirain niya, magkakaroon ng nana at maraming komplikasyon ang mangyayari. So, ano ba ang kadalasang bacteria? Paulit-ulit ako nagsasabing bacteria, no? Iba-iba po ang bacteria na based sa age ng bata. Pwede sa newborn, usually ang mga karaniwang infection or pathogens dyan ay Staphylococcus aureus, no? Staph aureus or gram-negative bacteria or minsan Candida. Sa mga batang 5 years old or younger, karaniwan Staphylococcus aureus rin or Staph aureus kung parang shortcut namin. Minsan, H-influenza type B rin para sa mga batang less than 5 years old. Pero para sa mga batang more than 5 years old, same pa rin, Staph aureus pa rin, no? So, ang Staph aureus kasi, it's very common. Actually, meron nga yan sa balat ng tao kasi part siya ng normal flora. Kaya rin tayo nagkakaroon ng mga infection mula doon. And para naman sa mga adolescent or less than 18 years old, usually, ang karaniwang pathogen or bacteria na dyan ay Neisseria gonorrhoeae. Na-discuss ko naman ano yung mga kadalasang dahilan ba't nagkakaroon ng mga infection sa mga bata. Ang kadalasan, pag sa hematogenous route o yung nabanggit ko nga po na merong bacteria sa dugo na umiikot sa katawan ng bata na pumapasok din sa mga buto, usually nagla-land yan or nagsiseed yung mga bacteria na yan dun sa mga buto na kadalasang mabilis lumaki or tumangkad. So karaniwan para sa mga bata, ito yung sa femur or dito yung buto natin sa hita. Mabilis po kasing tumangkad or humaba yon. Pangalawa naman, yung tibia o yung makahanap natin na buto sa leg. So, yun yung second na pinaka most common naman na pwedeng uh, um, bahayan ng mga bacteria na ito. Ang pangatlo, humerus o itong dito sa may balikat or dito sa may braso natin, no? So yun yung top 3 na kadalasan nagkakaroon nga ng or kung saan nagsiseed yung mga bacteria na ito na nagkakos ng osteomyelitis. Usually dun sa mga fast-growing bones. So let's say may isa tayong pasyente or may isang bata na sinususpetsa natin na meron osteomyelitis. Karaniwan, ano ba ang mga telltale signs or signs and symptoms ng pasyente na ito? Iba-iba rin ang presentation niyan based sa age kasi syempre pag bata or newborn hindi pa nakakapagsalita yan or mapagsabi kung ano ang mga nararamdaman niya. For newborns or dun sa mga bata na hindi pa talaga din makapagsabi kung ano yung kanilang nararamdaman, ang hallmark niyan kadalasan ay meron lagnat. So, may isa ng hallmark yon yung fever kung tinatawag or may lagnat. Pangalawa naman na pwede talagang magsabi or ano lang yung clinical eye natin, mapataas yung ano natin kilay na parang pwede rin tong osteomyelitis ay kung merong masakit na buto, specific bone, no? So, nabanggit ko nga yung top 3, pero bukod doon, pwede pa rin naman ibang buto. Kung walang history of trauma, walang history ng kahit ano, pero may infection or may fever, tapos masakit ang isang part ng buto, pwede rin natin ng kailangan imbestigahan na natin. Other signs and symptoms na pwedeng magsabi na bata isang pwede magkaroon ng osteomyelitis ay merong pamamaga. Pangalawa, pamumula. At pangatlo, pag-init ng parte ng isang katawan. So, pwede na rin yun na magsabi sa atin, maghimok sa atin na pa-check up na natin or pwede na natin pa-imbestiga. Pakita na natin sa doktor ano bang pwedeng maging maaring sakit nga ng ating anak or bata na ito, no? Other forms or other signs and symptoms, especially for neonates, usually may tinatawag tayo ng pseudo-paralysis, no? Or
yung bata hindi niya ginagamit yung part ng katawan na nasasaktan siya. So, in essence, parang akala mo lupaypay or hindi ginagamit ng bata yung extremity na yun, paa or kamay, gano'n. Hindi niya nilalakad, hindi niya nilalagyan ng bigat. 'Pag sa kamay, hindi niya ginagamit, hindi niya pinapang-abot ng mga bagay-bagay. Yun. So, kung may isang part ng katawan na may propensity yung bata na iwasan or naiiyak na agad siya 'pag hinahawakan or ginagalaw, it will raise eyebrows, 'no? So, let's investigate, bakit nga ba? Ibang mga signs and symptoms naman is 'pag yung bata ay nakakalakad na at sinusubukan maglakad, eh, iika-ika. Mag-investigate na tayo. Posible nga rin po. Tapos may iba pang symptoms na namamaga, nilalagnat, namumula, at mainit. Yan. Pag-isipan na natin or patingin na natin sa mga orthopedic surgeons tulad namin, no? So, usually, ang diagnosis natin ng osteomyelitis, merong mga criteria yan. May 4 na criteria, pero hindi naman to hard, fast rule na yun talaga yung dahilan or yun talaga yung diagnosis for it. So, usually, 2 out of 4 out of the criteria, mas mataas na yung iisipin natin na pwedeng ang osteomyelitis yun. So, yung una, sa diagnostics or yung gagawin namin bilang doktor, pag kami nag-aspirate or naghumigop mula doon sa suspecha namin na parte na pwedeng may osteomyelitis, gamit ang isang karayom, pag nahigop namin at merong nana, automatic, yan, osteomyelitis na yan. Pangalawa, pag dun sa hinigop natin or any part of that area, kinulture natin, yung isesend natin yung maliit na specimen sa laboratorio para patubuin ang bakterya at meron ngang lumabas na bakterya, eh sure na po na meron nga talagang osteomyelitis ang bata na yun. So aside from those two, pag may signs and symptoms of osteomyelitis in children, as I mentioned, part rin yun ng criteria. And lastly, yung x-rays, makikita na meron ng pagbabago sa buto or dun sa bumabalot sa buto, yung tinatawag namin periosteal reaction. Telltale signs na rin po talaga yon na may ongoing infection na nga ang bata. No? So, usually, pag kami mga doktor, nasilip na namin or tingin nga namin, meron nga talaga tong osteomyelitis, mag magre-request kami mga ilang laboratorio, no? Para lang tingnan ang infectious parameters kung mataas nga ba. Kasi maaari po na iba rin dahilan. So, these laboratory parameters are just ancillary tests for us to guide kung ito pa nga ba ay infectious in origin or something else. So, nakakatulong din sila. Halimbawa, ang CBC, pwedeng elevated, ang WBC doon, tapos ang ESR, CRP. These are terms na nakakatulong para sa aming mga doktor para ma-diagnose or matulungan po kayo, no? Isa pa po is blood culture. Karaniwan, kukuha rin kami ng dugo mula sa dalawang sites. Pwedeng magkabilang kamay or kung anong part ng katawan. Tapos, papakulture din natin yon. Kung sa dugo, tulad ng sinabi ko, hematogenous route, no? Ang bakterya nasa dugo na umiikot sa katawan. Pag yun, nakita or may tumubo nga pong bakterya, malamang-lamang, meron na rin po talagang osteomyelitis ang bata. At nagkakaroon na siya ng ongoing systemic infection bukod pa sa osteomyelitis. So, on x-rays naman, nakakatulong din to sa amin. It has a sensitivity of 43 to 75%, specificity of 75 to 83%. These are just numbers helping us para makapag-decide kung ano nga ba talaga yung sakit ng bata, no? Pero usually, merong mga pagbabago na sa buto ng bata if the symptoms or yung infection ay more than 10 to 14 days na, no? So, hindi porket na isang araw pa lang may ganito ng sintomas, pina-x-ray natin yung bata, walang
or normal yung magiging resulta. It doesn't really rule out na wala rin talaga siya. Maaaring nasa early stages pa lang ang osteomyelitis, which is good kasi early detection ang pinakamaganda rin talaga. We'll come into the treatment in a bit. So, other radiographic diagnostics which can help doctors like us, yung pinakamaganda po, sana magawa, is yung tinatawag natin MRI. MRI, meron siyang sensitivity of 83 to 100% and specificity of 75 to 100%. So, kung magkakaroon tayo ng test na pinakamakapagsabi talaga sa atin kung meron nga bang osteomyelitis ang bata, aside from signs and symptoms, MRI is really the best diagnostic tool for the patient. Aside from yung mga ina-aspirate at may tutubong bacteria, yun ang maganda rin. Pero kung imagings na wala tayong ginagawang very invasive for the patient yet, MRI will be the best tool para makapagsabi sa atin kung meron nga ba. Other diagnostics, pwedeng CT scan, pero hindi naman po ganun nakakatulong like the MRI can give us. And other diagnostics ay radionuclide study. Specific na ito, no? At hindi rin siya pangkaraniwan lang din na available, readily available. Pero ito ay very good diagnostic tool para makapagtulong din sa atin. So, na-diagnose na nga natin na meron ng osteomyelitis ang isang pasyente. Papasok na tayo ngayon dun sa treatment. Na-diagnose natin na meron na ng osteomyelitis ang patient. So, how do we treat patients with osteomyelitis? So, for patients presenting with the signs and symptoms, as mentioned, ang pinakamaganda pa rin talaga is early detection. So, timing is everything. Kung kaya po, as early as possible, kasi po, doon nagde-determine kung ano yung pwede nating gawing treatment sa mga bata. For early detection, na ma-diagnose talaga natin na merong osteomyelitis ang isang bata, usually, medical management or antibiotics ang best treatment for the patient. Yun ang best po. Kasi antibiotic therapy, it's either IV muna or intravenous. Tapos, saka na po natin ipoprogress to oral medications. Kami na po yung bahala doon. No? So, karaniwan, pag maaga natin na-detect, enough na po ang antibiotics. Pero halimbawa na medyo meron na nga pong findings sa X-ray o kaya sa MRI, meron na pong naliligo ng nana dun sa buto ng bata, doon na po papasok ang surgical intervention or kailangan na po talagang maoperahan ng bata para po ma-improve yung environment o yung soft tissue niya, no? Tanggalin natin ang lahat ng necrotic o yung mga patay na tissues, yung mga nana na nandun. Even the bone, kailangan po tanggalin ang mga nabubulok na buto. So, these are modalities or treatment na nakakapag-debulk or nakakapagbawas dun sa bacterial load dun sa area na mayroong osteomyelitis. Pero, kailangan pa rin po talaga ng antibiotic for it, no? Mas nagiging complicated lang since may involvement na ng structural support. Kasi, halimbawa, ang buto, medyo marami nang tinanggal. Kailangan na po talagang may gagawin na pagbibigay stability para doon. Maaaring kailangan lagyan ng semento or posible, in some cases, maaaring kailangan lagyan ng bakal. These are some of the surgical procedures that we will discuss with you kung nandun na nga tayo sa panahon na yon, no? So, karaniwan, ang causes ng treatment failure ay yung bacterial load ay sobrang-sobra na or talagang aside from a localized infection kung saan yung osteomyelitis, infection ng buto, ay meron pang systemic na nangyayari. Ganun. So, talagang medyo na-overload na yung bata or yung nasistress na siya masyado.
Other reasons bakit nagkakaroon tayo ng treatment failure ay pwedeng poor compliance, no? Kailangan, ito po yung sinabi natin na dose ng antibiotic or frequency ng antibiotic, minsan nakakaligtaan, ganito po. Marami pong ganyang cases. So, yan yung isa sa mga dahilan ba't tayo nagkakaroon ng recurrence, no? Other reasons for treatment failure are hindi na mo monitor kung maganda or angkop ba yung antibiotic na binibigay, kung tama ba, or baka resistant yung bacteria na yon para doon. So, yun po yung mga kailangan natin. And lastly, yung mga dahilan bakit nagkakaroon tayo ng treatment failure, nade-delay ang surgery. Kasi medyo kung kain na yung buto, ba't pa natin papatagal? Kailangan as early as possible ma-treat na, matanggal na natin yung causative agent or ma-debulk yung infection na meron. So, other complications of osteomyelitis in the children, recurrence, no? So, hindi tapos yung treatment plan para sa bata. So, mataas ang chance or risk na mag-recur yung infection sa buto na yun. Other complications, kung paulit-ulit yung nagkakaroon siya ng osteomyelitis or recurrence, ay meron na tayong tinatawag na chronic osteomyelitis. Dito, yung chronic na po yan, medyo mahirap na po yan i-treat. Pero hindi po yan imposibleng gamutin, no? It will be very tedious and very long ang treatment, and it's a very vast cover to tackle. So, leave it to the orthopedic surgeons. Pero i-explain naman namin sa inyo ang magiging treatment options for cases like this. Tapos, pwede pong mangyari kung patuloy po yung infection dun sa buto, hihina ang buto, marurupok, mababalik. So, yan ang pwedeng maging complication kung hahayaan natin ang isang bata na meron osteomyelitis. Baka eventually, hindi na rin niya magamit yung balikat na yun or paa na yun. Dahil dun sa infection, mabali, magkakaroon tayo ng mas marami pang complications na kailangan natin talagang i-treat siya. So, food for thought, early detection, timing is everything. So, maaga pa lang, tandaan natin yung mga signs and symptoms na nabanggit ko. Ipa-check up na agad ang bata na tingin natin, posible may osteomyelitis. Handa naman po kaming tumulong para bigyan kayo ng serbisyo. Thank you. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panahon na binigay sa akin. Muli, ako po si Dr. Daniel Manalili, isang orthopedic surgeon. At hinihimo ko po kayong magpatuloy na tumutok sa ating programa, QMC Buto Sigla, para sa inyong karagdagang kaalaman. Pwede po kayong magpakonsulta sa aming OPD clinic sa Ortho. Ito'y bukas mula Monday hanggang Friday, 8 to 12 noon. Hope to see you there.